Papakita ko lang sa inyo yung pitas namin ng gulay, kung kumikita ba ako or hindi. Hi, good morning. Update po tayo sa bagyo. Signal number 2 kami dito sa Nueva Ecija. Hindi ako nagkakamali. Nanood ako ng balita kanina. At di ko alam kung lumusong ang gym squad. Pero pupunta muna ako sa ospital, papacheck up ko yung sumasakit na tagiliran ko, yung ribs. 5 days na siya ngayon, magsi 6 days na. Akala ko kasi nung una natulog ako dun sa farm 2 ng nakatagilid. Akala ko nangalay lang o naipitan ng ugat, pero hindi siya nawawala eh. Papacheck up ko muna at tsaka tayo dadaan sa farm kung ano yung sitwasyon doon, kung lumusong ba yung gym squad or hindi. Okay, let's go. Pero ingat-ingat po tayo. Meron ng mga naapektuhan ng bagyo sa Bicol, Cagayan, mga bumabaha na. Ingat-ingat po. Simula kagabi, ganyan na yung panahon. Pero hindi naman buhos ang ulan, talagang ano lang, ambon-ambon lang. Paminsan-minsan lumalakas, pero hindi yung talagang kagaya ng dati na halos isang linggo na talagang buhos. Ngayon ambon-ambon lang siya. Sana hindi na masyado makaapekto yung bagyo. Inaalala ko yung bagong tanim natin yung okra. Ito yung sinasabi ko kay Edwin eh. Sabi ko sa kanya, Edwin, magantabay ka, may bagyo. Ang malaan-laan ko, paglusong ko doon, naipatanim na niya yung okra. Eh, mangyayari niya, pag hindi tumigil yung ulan na yan hanggang bukas, malulusaw yung buto. Kaya pagdating sa ganyang sitwasyon, hindi ako pwedeng wala sa farm. Wala ba kayong napapansin dito sa Pilipinas? Kasi dati-dati may binabaha pero hindi ganun kagrabe, di ba? So ang nangyayari kasi sa obserbasyon ko, kagaya ng bahay ng biyanan ko na yun dati, ang taas nun sa kalsada 4 na hollow blocks. Halos ano na yun, yung lampas tuhod hanggang hita ang taas niya sa kalsada. Ngayon pantay na lang siya sa kalsada. Yung bahay namin 4 na hollow block din ang taas niya, simula dun sa biyanan ko, simula dun sa kalsada. Darating ang araw, magpapantay din yun, or pagtagal pa may iiwan siya. So ang nangyari, di ba, gagawin nila tong daan na to, tatambakan lang nila, walang drainage, walang proper drainage. So saan pupunta yung tubig? Dun sa mga mabababang lugar. Ganyan po yung problema natin dito sa Pilipinas. Kailangan natin dike, mga mega dike, mga pwedeng takbuhan ng tubig pagka umuulan. Kaya nangyayari kasi, tambak lang ng tambak, siyempre pupunta yung tubig dun sa hindi natatambakan, sa mga mabababa. Kaya lumalala yung pagbaha dito sa atin. Yan o, baha yan guys. Hindi pa yan ganyang kagrabe ulan ha. Bagya pa lang, ambon-ambon lang. Oh, lalim. Kaya kayo, kung magpapagawa kayo ng bahay, tabing kalsada kayo, itaas nyo na. Darating yung araw, may iwan yan. Yan, dito ako pinanganak, dito ako lumaki sa Cabiao. Walang ganyan kahit umuulan, hindi binabahayan. Ngayon eto na, kakaunti-unti ng baha. Pag ginawa yung kalsada na yan, ayan, tulad ng mga building niya sa gilid, may iwan na yan dahil itataas nila ng mga 2 talampakan. Kagaya nung ginawa doon sa dinadaanan namin sa farm 2, yung mga bahay doon na iwanan na. Ang kapal nung kalsada guys, talagang halos 2 feet ang tinaas niya.
Kaya yung mga may gate, yung mga may daan, talagang nagtambak sila para lang makababa yung sasakyan nila. Tapos ang mangyayari, pag mataas na yung kalsada, lumipas ang mga ilang taon, ilang dekada, yung nagpapagawa ng mga bahay dyan sa gilid ng kalsada, magtataas din, di ba? Kumbaga palit-palit lang eh. Nagsusulian lang ng ano, kumbaga pataasan na lang eh. Kaya anong nangyayari? Baha. Ayun si Suki o si Paes. Paglipas ng bagyo, puntahan ko si Suki. Suki, pautang naman ng makina. De, pag kumukuha ako dyan ng makina, halimbawa nagkakahalaga ng medyo mataas ng konti, halimbawa 20, 30k, kagaya nung si Optimus, ano yun eh, magkano ko ba nakuha yun? 38 ko nakuha yun, 38k. Nag-down ako ng mahigit kalahati, tapos yung the rest pinhinulugan ko ng, di ko alam kung 3 bigay o 4 na bigay. Pwede naman yun para, kaya nga may suki eh, di ba? Suki! Dami ko na nakuhang gamit sa kanya sa farm. Kasi meron pa ako na i-recommenda. Binibigyan naman ako pagka nung lumipat sila dyan, nag-opening sila, binigyan niya ako ng knapsack na spray, yung decharge. Kaya lang yun, nasira din sa hiraman. Wala tayong parking. Ay, mukhang marami akong kasabay na magpapacheck up ah. Puno. So ngayon maglalakad tayo papunta doon sa farm, maputik doon. Baka hindi makaahon si Desiree doon. Hanggang dito lang tayo sa may mangga. Babalik ako sa ospital mamaya. Mamaya after lunch. Ano eh, maraming tao, wala tayong parking. Yun oh, meron pa tayong yan, shout out sa BOF. Baka naman. ito yung kinuha ko yung kinuha ko si Desiree, ito yung nag-finance sa atin, si Bank of Florida. Ay, sinundo pa ako ni Saldi oh. Lapit lang. Ala ko di sila lumusong eh. Andyan ba? Andyan sila? Dito po. Oh. Sigurado hindi makakaahon si Desiree dito pagka putik eh oh. Pinuksan na naman yung dam oh. May tubig na naman eh oh. Maandar pa ho dun. Hey! Ano yan, Trek? Yung order natin? Parcel mo yan. Ayun! Ayos! Ito yung in-order nating pambutas sa plastic mulch. Dalawang isip ako, sabi ko parang ayoko lumusong, baka hindi pumasok si yung lingkod eh. Sabi niya, baka malubog yung tayo. Kaya nga yan. Ha? Sobrang di lulusok. Oh. Malulusaw na yun. Hanggang bukas. Panapa mo yun. Wala ko stain. Yung hawakan hindi stain. Ako ng loob stainless. Ay, parang ganyan kalaki.
ano na ito. Tama kaya? Okay. Yung talim. Ere po yung pinakapon. High ground siguro to. Ay, matalim natin. Matalim po. Oo. Ay, ere pang kuha ng ano niya. Plastic. Yan pare. Oo. Tutusok sa plastic yan. Para pasok lang siya ng pasok. Salta ka lang ng salta. Oo, at least hindi nakakalat yung plastic, Oo. no? Yung pinakabarya na dyan eh. Siguro farmer yung nag-invento nito. Ito, pang palaya, oh. Hindi pa mali ito. Kaya ayos lang po. Ito, sa palaya. Ito sa talong sili. Oo. Mag-iba yung handle. Tingnan po natin. Kano isa trick nito? 300? Nasa 600 yan. 600 yung isa, 500 yung isang maliit. 599 yung isa, yung isa 600. Diba? Oo. Ang kainaman nito, kasi pag nagbubutas kami, yung plastic nakakalat, di namin madampot. Kasi nga, masakit na yung likod mo. Ito, meron siyang pang-tusok. Pag natusok yung plastic dito, nag-stay lang siya dito. So, hindi nakakalat. Nice. Saka matalim siya. Hindi siya stainless din, oh. Ano lang siya, yung So, galvanized. galvanized, oh. Try na rin po. Tabi mo. Pare, try mo nga ro. Basa, yung tatry mo. Isang butas lang naman. Oh, sige, kaya na. Hindi, wag ka nakakalawang. Oh, sabi nyo na. At least, maganda yung ano natin, nabili. Stainless po yan. Stainless ano. Oo. Stainless. Ito lang ang galvanized. Oo. Sabi nyo, baka makasugat siya, matalim. So, ito na yung kinayak natin. At least, naka-plastic mulch na siya. Pagkatapos ng bagyo na to, pwede na nating ano yan, balagan. Tapos tatanim na tayo no bang by November. Ito, wala ka bang kapote, Trek? Ba't nakaganyan ka? Meron yan. Tumatagos kanina yung basa, kaya nagprobiyak ako. Ito kanina. Malakas ba yung ulan? Ba't dyan sa kabyo? Maambon-ambon lang. Tungo ko malakas. Malakas po. Palubog na rin ang kabyaw. Binabaha na rin. Nabanat, tinatataas lagi daan. Dati-dati alayan. Kain tayo, kumain na sila eh. Sardinas, tsaka talbos ng kamote. Sino nga yung nagpapa-shoutout sa atin? Shoutout na natin. Maraming nagtatampo. Pasensya na po kayo kasi sobrang busy. Tsaka marami tayong iniisip eh. Pasensya na po. Si Fred TV, shoutout. Huwag ka na magtampo, sir. Ayan, shoutout na kita. Joel Velasquez, shoutout. October 24, birthday niya. Happy birthday. Bukas. From San Carlos City, Pangasinan. Ayan, happy birthday din kay Ma'am Adel Dikang Tolentino. Ayan, happy birthday po. Taga Benguet. Isang araw papasyal po kami dyan. Kasama ko yung gym squad sa Benguet. Si Henry Yussi, si Mike Chowking, tsaka si Jonathan Malalula. Okay. Shoutout po. Alam nyo po kasi uwi ako sa bahay alas 6. Mag-i-edit ako hanggang alas 9. Alas 9 ako matatapos. Tsaka pa lang ako maliligo. Kakain ako mga alas 10. Tapos magbabasa ng mga comments hanggang alas 12. Tutulog ako ng alas 12, alas 5 gising. So yun po yung routine ko. Kaya ako minsan hindi sa sobrang, alam nyo na, maraming comments, hindi ko kayang i-shoutout lahat, hindi ko kayang tandaan lahat. So pasensya na po kayo. Paminsan-minsan subukan naming mag-live, shoutout tayo. Melanie Vergara, shoutout. Kaya siguro yan ang main reason kaya pa konti na viewers and likes. Yan, shoutout po kay Ironman Maverick Byron, shoutout po. Ka na magtampo, sir, pasensya na. Yan, The Gallery 28, shoutout. Jerome Francisco, shoutout. Noel Relucio, shoutout. Weng Senete, shoutout. Sabihin nyo po nasa abroad kayo para ma-shoutout kayo. Ayan, shoutout po kay Anime Sniper etc. official. Sponsor po kayo pang inom at pulutan. Ayan, Manhattan Blues, shoutout. Maricel, shoutout.
7774. Murahin nyo para mapansin kayo. Yan, shoutout po kay It's Me, Alex Ruses Soto. Shoutout. Kuya Kong TV, shoutout. PU1818, shoutout. Bulalon Tualo 8167, shoutout. Maria Evangelista, shoutout po. Yan. Pasensya na po kayo. Ayan, dati kasi nagsishoutout ako. Kaya na napansin ko, araw-araw, dahil daily yung upload natin, dumadami 20, 40 hanggang 50 katao. Let's say 50 katao, hatiin na lang natin yung 100 nagko-comment mahigit. Kung daily si-shoutout natin yung 50 katao, mauubos po yung 5 to 10 minutes natin sa video kung araw-araw. Sa palagay nyo po kaya aabangan nyo po kaya yung yung video natin kung puro shoutout yung nangyayari sa araw-araw, diba? What more kung dumami pa, kung dumoble pa, tapos meron akong hindi nabanggit na 2 pangalan nag-comment or 3, kasi nga pagdating ng umaga tsaka pala nagko-comment, tapos nasa trabaho na tayo, busy na, magagalit pag hindi natin ako na shoutout, diba? Kaya kung talagang regular viewer kayo, alam nyo, simula nung nag-farming kami, hindi ako masyadong nagsha-shoutout kasi nga meron akong hindi mabanggit na isang pangalan, magtatampo. Mas mainam na yung kayo po, kung ano sa palagay nyo, comment nyo na lang po sa baba. Kaya yung mga panahon na to, meron tayong pag-asang tumasang gulay kung hindi tayo masasalanta. Yan. Gaya ng sabi ko, ang presyo ng upot patola ngayon mababa, pero hindi naman talo, hindi yung sobrang baba naman na pang tapo na. Kumikita pa rin naman tayo, hindi nga lang ganun kalaki. Kasi gaya na sabi ko, ayoko magbanggit ng presyo ng gulay kasi meron tayong buyer, may mga kakumpetensya yan Pag nagbanggit ako ng presyo, halimbawa presyo namin ganito 10 piso, sa kabilang buyer, nasabi ko na to nung nakaraang vlog, sa kabilang buyer halimbawa 15, kay Jim pala, yung buyer pala ni Jim 10 lang, pwede tayong magbaba, diba? Yun po yung iniiwasan natin kasi kami yung apektado, kaming mga farmer, kami mga nagtatanim mga apektado. Kaya sa ngayon yung presyo ng upot patola mababa, pero hindi naman yung sobrang baba na talo na tayo. Meron pa rin naman, kumikita pa rin naman tayo kahit papaano. Hindi nga lang ganun kalaki. Kaya napaka-importante nung tatapusin nyo yung video, kasi yung mga kuminsan yung kadalasan yung tanong nyo nasa video mismo. Kaya katulad niya, nakapag-shoutout tayo. Yung mga nilista kong pangalan na yun, kagabi yun. Ngayon, meron mga bagong comments ngayong umaga. Siyempre, hindi ko naman babasa kasi nandito na tayo sa farm. Busy na, nasa trabaho na. At baka may magtampo yung mga hindi ko na shoutout. Anyway, gusto ko lang ipakita sa inyo yung pitas namin ng gulay, kung kumikita ba ako or hindi. Sa mababang presyo po ngayon, kasi mababa siya ngayon, yung upo at saka yung patola. Ito po yung pitas namin ng patola nung October 20. Ayan, kung makikita nyo, pasensya na, ayoko talaga ipakita yung presyo. Ayan, sa patola 2,600 sa isang pitas. Tapos sa upo meron tayong 2,960. Okay, so in total 5,600 sa isang pitas. Pagitan lang po tayo ng isang araw. Kung pumitas kami ng Lunes, Miyerkules, Biyernes, Linggo, so halos pumipitas tayo ng 3 to 4 times a week, diba? Pag natapat ng Sunday, 3 to 4 times a week. Ngayon, sabihin na natin 3 times a week na lang, sa 5,000
5,500 kasi hindi pa rep, o sabihin na natin 5,000 na lang, meron tayong 15,000 a week. So kung magpo 4 times pa tayo, 20,000 na siya sa isang linggo. So may kita pa rin kahit na maliit lang at mababang presyo nakukuha natin sa dami, di ba? Kaya nagpapasalamat pa rin ako kasi kahit na mababa yung presyo, tuloy-tuloy. Yun ang napaka-importante. Wag tayong mag-in dun sa malaki na walang kasunod. Yung strategy ko ngayon, ang ini-aim ko ngayon, kahit maliit lang yung kita, basta dire-diretso, di ba? So yan po, para sa mga nagtatanong, para may idea kayo. Ito, iniipon ko yung ano ni Saldi, yung sa patola niya, ayan, saka yung sa upo. Pero kung minsan nagagastos ko yung sa upo kasi meron tayong mga kailangan bilhin dito, pero at least hindi na nanggagaling sa bulsa ko, galing na sa gulay natin yung gastos natin, diba? Malaking tulong, at malaking tulong din kayo. Thank you. Ito yung latest pitas namin kahapon, October 22. Ayan, 2.8 yung patola, 4,650 yung kay Saldi. So in total 7,470 sa isang pitas, di po ba? Kung 3 times a week yan o 4 times a week, di ba? What more pa kung tumaas. Kaya wag po kayong mag-alala, kahit papaano naman kumikita, kahit na mababa yung presyo, nakukuha natin sa dami. Yan, 7.4, ano pang gusto natin diyan sa pagitan lang ng isang araw, di ba? Yan, thank you Lord. Sana tuloy-tuloy. Yan, kagaya niyan, pipitas na naman tayo bukas. Kahapon lang tayo pumitas. So, bukas pitasin na naman ulit 'to, di ba? Unahin ko muna yung kayamanan ko, yung kalusugan ko. Papacheck up muna ako. Sana hindi ganun ka big deal yung nararamdaman ko na naipitan lang ng ugat o pilay. Wish me luck.